Thank you so much po, Sir Robert, sa nakaka-overwhelm na pa-welcome. Sa ating punong barangay, Honorable David Cayabo, sa ating mga barangay kagawad, Honorable Jeffrey Saya, Inong Jeff, Honorable Jelita Reblando, and Honorable Pauline Owania, sa ating SK Chairman Erica Bumakod Lakap, Sangguniang Kabataan Kagawad, Katipunan ng Kabataan Officers, mga magulang, isita, at saka po ako estudyante na nagkamit ng karangalan sa nakaraang graduation, moving up at recognition day. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang gabing ito ay isang selebrasyon para dalhin at kasapin natin ang bunga ng ating paghihirap sa nakaraang akademikong taon. Nakakatuwang isipin na maraming kabataan sa Barangay Poblacion District 2 ang mga with honors, with high honors, with highest honors, Dean's Listers, President's Listers, and with Latin honors. Dati kasi, nag-aagawan pa yung mga estudyante para makapasok sa top 10. Ngayon, kahit 100 kayo or 100 tayo ay okay lang as long as we meet the qualifications or the requirements qualified as one. Yung iba, babanat pa sa pagsali sa mga extracurricular activities para mas tumaas ang puntos at umangat ang ranking sa top 10. At guilty po ako doon. Nakaraan lamang, pumutok sa social media ang post ni National Security Advisor of the Philippines, Professor Clarita Carlos, at sinabing, distinguished loses potency with Latin honors overflows. Ang Latin honors ay medyo synonymous po siya sa mga with honors sa high school at elementary. Ang tanong, nawawalan ba talaga ng kapangyarihan ang isang tao to influence or make an impression dahil lamang sa marami ang nagsipagtapos ng may karangalan? Tanungin po natin ang ating sarili. Okay lang ba na mabansagan tayo ng naka-with honors ka lang naman kasi ang daming naka-with honors? Okay lang yan kasi halos lahat naman sa klase nyo with honors, so isa ka lang din dyan sa kanila. Kasi para sa akin, hindi. Pinaghirapan natin ito, kaya deserve natin na i-celebrate ito. Growing up in a family of achievers, I always wanted to be one in order for them to validate my hard work. Pero, maswerte pa rin ako sapagkat hindi ko naranasan na ma-pressure ng aking mga magulang. Pinressure ko ang aking sarili dahil kinder pa lamang ako ay kabilang na ako sa top 10. Nakakaya naman kapag lusok ako sa pagtanda ko. Hindi naging madali ang kolehiyo sapagkat wala naman talagang madali. Lahat ng bagay ay pinaghihirapan. Pangarap ko lang noon ay makapagtapos on time. Bonus na lang yung Latin honors. Pero dahil sa pangarap ko na magkaroon ng free full tuition with allowance per semester, sinikap ko na kamtin ang certain quota para lang makalibre ng tuition fee sa isang universidad na pagkamahal-mahal. Sa pamantasan kasi namin, dapat 1.20 pataas yung general weighted average or yung GWA mo para makuha mo yon, yung full tuition with free allowance. At nagpapasalamat naman ako sa ating poong may kapal dahil naging university scholar ako sa aking unang semester sa college at university president scholar for 6 consecutive semesters. Dahil sa pangarap na yon, nakapagtapos ako ng hindi gaanong nahirapan ang mga magulang ko na maghanap ng pambayad para sa aking matrikula. Siyempre demanding ako sa baon kaya doon nahirapan si mama at saka sa mga luho ko. Yes. Dahil sa pangarap na yon, malaki ang naging posibilidad para sa akin na makasama sa listahan ng mga magsisipagtapos ng may Latin honors. At bonus na lang yung summa cum laude. Yes. Para sa mga estudyante na nandito ngayon, lalo na sa mga kasalukuyang college student at magka-college pa lang, kayo ay ini-encourage ko na mahalin ninyo ang esensya ng edukasyon. Una, piliin ninyo ang kurso na inyo talagang gusto. Huwag ninyong pipiliin ang kurso ninyo dahil yan ang gusto ng inyong mga magulang o dahil lang nandyan ang inyong mga barkada. Alamin ninyo kung saan kayo magaling at alamin ninyo kung ano yung gusto nyo pang matutunan nung inuha nyo na yung kurso na yan.
At nang sa gayon, hindi kayo maliligaw sa kalagitnaan ng inyong paglalakbay patungo sa finish line ng inyong academic life. Pangalawa, magkaroon kayo ng motibasyon sa pag-aaral. Hindi ko naman i-overbound yung mga parents ninyo, pero para sa akin, okay lang naman siguro na magka-jowa kayo as your motivation, pero palagi rin yung isipin ang inyong mga magulang na nagpapaaral sa inyo. Isipin ninyo ang magiging tuwa sa kanilang mukha kung kayo ay makakapagtapos at makakapagtrabaho na in the future. Kaya sorry kung wala pa akong trabaho, ayoko pa po mag-apply. At malamang, masasayayan sila kung financially stable na kayo at matututo na kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Pangatlo, huwag ninyong iisipin na ang college ay requirement lang sa buhay. Or dahil uso yung salitang, mag-college, kaya nag-college na rin kayo. Mahalin natin ang edukasyon. Magutom tayo sa kaalaman. Para sa ating pagtatapos ay handa na tayo sa tunay na hamon ng buhay. Equip tayo sa kaalaman at marami pa ang may inspire sa atin na younger generation. Kung madapa man, iyak lang saglit at babangon ulit. At sasagutin ko ang katanungan ko kanina, ay magkakaroon tayo ng kapangyarihan to influence or make an inspiration or impression to others. At panghuli, dahil sinabi ng ating pambansang bayani Gato Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, panindigan natin. Kasi wala naman tayong choice. Yes. Marahil ang ilan sa atin ay hindi nakapagtapos ng may karangalan, huwag nating iisipin na sila magagaling sapagkat marami pa rin ang nag-excel sa larangan ng sports, sining, leadership, at praktikalidad ng buhay. Naniniwala ako na magagaling ang mga kabataan ng Barangay Poblacion District 2 at napakatayang ng buwan ng Agosto para gumitain ang Linggo ng Kabataan. Dito natin nakikita ang galing ng bawat isa at magandang bagay na may pamahagi natin sa iba ang talento na meron tayo. Maraming salamat sa Sangguniang Kabataan ng ating barangay, ang SKPs, sa inisyatibong ito. Dahil nakikita natin at naipagdiriwang natin ang tagumpay ng bawat isa. Muli, magandang gabi at congratulations po sa ating lahat.